So mga kapatid, nais ko lang mag-comment dito sa mga nagsasabi na religious leader na pwede raw silang mag-bless sa nagsasama sa kapwa lalaki at kapwa babae. At wala naman daw problema yon. At sinasabi nila ay kailangan nila i-bless dahil para hindi malayo sa pagsisimba o pagsamba. So, dahil baka daw lalo pang lumayo pag ginajudge natin sila. Unang-una, wala tayong karapatan mag-judge sa ating kapwa dahil tayo din ay talagang makasalanan. Pero sinasabi nga nila na so pwede lang i-bless pero hindi nakasuot pang kasal, walang wedding ring, so walang kiss o hahalik sa loob ng simbahan. Para lang i-bless sila, para lang sabi, tanggap sila. Pero actually, kung mahal mo ang isang tao, sasabihin mo sa kanila talaga yung katotohanan eh. Dahil si Lord, nais niya tayong palayain. So tayo bilang isang tao, dahil hindi naman tayo mga perfectong tao, pero siyempre pag mahal mo ang isang tao, sasabihin mo sa kanila yung katotohanan. Ako may mga kaibigan akong sabi nga, bading, tomboy. So hindi natin sila pwedeng hatulan kung sila ay bading o tomboy. Ang Diyos lang ang pwedeng humatol dahil sabi ko na lahat tayo ay makasalanan. Siyempre, pero kung magtatanong naman sila, Brother Cab, masama ba itong ginagawa namin? Ano sasabihin natin? Sasabihin ba natin, ay hindi, bless ko na kayo, okay lang yan? Hindi. Iba ang spiritual at iba ang physical. Kaya nga sabi ng Panginoon Hesus makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. So, sino ba yung katotohanan? Ang ating Panginoon Hesus. No, kaya sinasabi niya na sa babae na nahuli sa pangalo niya, dahil gustong batuin ito hanggang sa mamatay ng mga Hudyo. At tinanong ang Panginoon Hesus, ano ang sinabi niya? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At lahat ay hindi bumato dahil lahat ay nagkasala. So pagdating dito, mga kapatid, sa sobrang issue ngayon ng same sex na relasyon, at naabot na nga dito na kailangan ng i-bless, bilang isang religious leader, bilang isang kapatid, kailangan mo sabihin sa kanila yung katotohanan. Dahil pag walang nagsasabi sa kanila sa katotohanan, paano sila maliligtas? Paano nila maunawaan ang kanilang ginagawa ay mali? Katulad ko po ay talagang makasalanan. Sugal, alak, babae, inom, drugs. Kung walang mangangaral sa akin, paano na? Kung walang magsasabi sa akin, tama na, mali na yan, mahal ka ng Panginoon. Alam mo, napakahalaga sa isang religious leader. Huwag na tayong tumingin sa relihiyon, Napakahalaga yung word ng ating Panginoon Hesus. At yung sinabi sa John 3:16, sobrang pag-ibig niya sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinamasumampalataya ay maligtas. Sobrang pag-ibig ng ating Ama sa atin. Pero dahil sa pag-ibig na ito, nagkaroon siya ng kondisyon. Kailangan natin sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. Mahal niya lahat ng tao. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon na maligtas. So ganun din tayo. Pag gusto natin maligtas, meron tayong bibitawan na mali at kasalanan. Kailangan umamin tayo sa Panginoon. Sabihin natin ang katotohanan
na kailangan ng kaligtasan ng tao at kailangan na ng magdesisyon kung ano ang mali. Hindi pwedeng makikipag-compromise tayo. Sasabihin natin, okay lang yan. Sasabihin natin, pwede naman yan. Hindi. Sa Diyos, pagkasalanan, kasalanan. Bagamat mahal ng Diyos ang mga tao, pero kailangan nilang magdesisyon na bumitaw sa kasalanan at lumapit sa Diyos. So, gano'n din tayo. Hindi natin pwedeng hatulan ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, o anumang kasalanan nila, di tayo pwedeng humatol. Pero, meron tayong karapatan na magsalita na mali ang ginagawa mo. Magbalik loob ka sa Panginoon. Kahit gaano karami ang iyong kasalanan, kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan, may Diyos tayo nagpapatawad. Kaya mga kapatid, mahal tayo ni Lord. Anumang kasalanan na nagawa natin, anumang karumian ang nagawa natin, meron tayong Panginoon Hesus na pwedeng lapitan, kausapin sa pamamagitan ng panalangin. Sana po mga kapatid, mabuksan ang isipan ng bawat isa at lahat tayo ay magbalik loob sa Panginoon at maligtas. God bless you po.